Sino kaya yung sinasabi ni dating congressman, dating secretary Mike Defensor na meron daw cabinet secretary na nag-uopisina doon sa malapit sa kanyang opisina o building na pag-aari nila dyan sa Ortigas Center. At meron daw isang senador na madalas na pupunta ron o tumatambay doon. Sino kaya yun? Hindi ho yan pwedeng i-deny. Pero ayaw ko nang gamitin yung video kasi baka maka-copyright tayo dahil nag-Facebook Live si Mike Defensor. Kanyang ipinapakita sa publiko sa buong mundo yung kanyang mga property sa Ortigas Center. Background ng kanyang video ay yan daw kanyang building o property na may kaugnayan doon sa hotel, yung nangupahang Chicago KTV bar, mga opisina. Ang dami yung nag-opisina eh. Meron pa siya, isang compound pala yun. Big time pala ito si Mike Defensor. Eh dati simpleng estudyante lang ito nung araw na puro rally ah. Ngayon pala big time na. Isipin mo magkaroon ka ng ganyang compound o property sa Ortigas Center. Ba hindi ho biro yan. Alam nyo, ang ka-level ng Ortigas Center, Port Bonifacio, Ayala Center, parang Binondo, City of Manila. Yan po yung ka-level ng Ortigas Center. Baka nga nakakalamang pa yung iba. Yan. Ang Ortigas Center, mayamang commercial district na pag-aari yan ng 3 city. Yung Elsa Shrine doon, Kapiraso, sakop yan ng Quezon City for your information. Yung Barangay Wakwak, ang pag-itan niya na yung San Miguel Avenue, yun napapuntang EDSA, yan po ay Wakwak, sakop ng Mandaluyong City. Yung San Miguel Avenue, papunta doon sa Escos na yan, hanggang Pasig na yan. Yung kalaking, mga 80% ng Ortigas Center, sakop ng Pasig. At yung mga property dyan, sus, naku, napakamahal po. Daan-daang milyon ang halaga ng property dyan. Tapos meron palang ganyang kalaki na property si Mike Defensor. Hindi ko rin alam. Matagal ko siyang kilala, pero hindi naman niya sinasabi meron siyang property. Kaya naging controversial yan mula nung i-raid, nagkaroon ng operasyon ng NBI. Doon sa KTV bar at saka yung hotel, nakita nila na merong human trafficking. Yung mga kababaihan doon, nag-i-entertain doon sa KTV bar. Ang kailang mga customer, pag nagkasundo sila sa kung magkaanong usapan, doon nag-check-in sa hotel. Doon nag-short time sa hotel ng pamilyang Defensor. Na ang presidente yata ay yung asawa. Tapos yung isa sa na-operation na may kinalaman yung anak. Kaya nga, yung mag-asawa at yung anak ang kinasuhan ng NBI before prosecutor's office ng City of Pasig tungkol sa qualified human trafficking. Pero sa halip na sagutin ni Mike sa tamang proseso, ay dinaan niya sa social media. Yung pagdi-display niya na background ng kanyang live video, yung kanyang mga property. Tapos binanggit pa nga niya, meron daw cabinet secretary nag-uopisina doon katabi daw ng kanyang opisina. At meron pang senador na madalas tumatambay doon. So ano meron dyan? Talaga bang legal ng mga negosyo lang ang nandyan? Maliban sa KTV bar at hotel na dalahan ng mga parokyano ng bar, yung mga GRO. GRO ang tawag doon. Or kung ano man, bahala na kayo, pasintabi na sa kababayan. Ebidensya yun, may kita 50 kababayan ang na-rescue dyan eh. Kaya nga qualified human trafficking. So ayun po yun. So lumaki pa itong isyong ito. Dahil pinangatauan na ni Mike Defensor, kanila yung property. Wala daw illegal doon. Pinagmalaki pa nga niya na merong mataas na opisyalis ng pamahalaan na tumatambay doon at nag-opisina. Diba? Lalong lumalaki ang isyo. Lalong nagkaka-interest. Kung ang purpose dyan ay sinagot niya yon dahil siya kinasuhan ng NBI, parang mali. Kasi pag kinasuhan ka, di sa tamang proseso ka sumagot. Pero sa media siya, social media siya sumagot, yun ang epekto niya. Maaaring promotion din dahil nalaman niya yun ng taong bayan sa buong mundo. Meron pa siyang property dyan. Baka masilip pa yan, saan galing? Siya ay dating cabinet secretary at dating congressman ang kanyang pinanggalingan sa posisyon sa gobyerno. Pero meron pala siyang ganyang klaseng negosyo. Di ba? So yan, magiging personal na yan. Baka masilip pa yan. Ayan ang sinasabi natin.
Sabi nga sa amin sa Batangas, ang isda sa bibig na huhuli. Yun yung tama doon eh. Hindi yung katulad nung sinabi ni Cayetano nung nung kanyang press conference na nakaraan. Ang isda raw sa isda na huhuli. Ano yun? Ang isda sa bibig na huhuli. Ibig sabihin, sa pagsasalita, sa bibig din ang gagaling doon sa taong iniimbestigahan o kinakasuhan o kung ano man ang sinasabi. Ayun po ang ibig sabihin. Anyway, issue lang ito, walang personalan. Good luck, Secretary, Congressman Mike Defensor. May malaking pagsubok ngayon sa buhay mo. Alam ko naman kayang-kaya mo yan. Pero huwag kang advice ko na lang sa iyo bilang kaibigan ko. Tinuturing mo akong kaibigan pa rin. Ikaw, ang turing ko sa iyo, kaibigan pa rin kita. Harapin mo na lang yung kaso mo. Kung sa tingin mo wala yan, kaya mong ipadismiss yan. Pero yung daanin mo sa social media na katulad ng ginagawa ng ibang kasamahan mo, hindi ho mabubura ang ebidensyang hawak ng mga otoridad o hindi mapipigilan ng inyong mga sinasabi sa social media yung karapatan at obligasyon at trabaho ng law enforcement agency mag-imbestiga. Yan ang aking interpretation at opinion yan. Trabaho ng NBI mag-imbestiga at pag may ebidensya, ipile ang kaso. Pero yung sagutin nyo ng ganyan, may below the belt pa, meron ko pa sinasabing BO itong director ng NBI, naku po, lalo mong ginalit. Para bang sunog, pinuntahan mo, ang dala mo, gasolina, hindi tubig. Kasi sinabi mong BO yung director, di pangangatawanan sa hindi ako BO. Patutunayan ko sa iyo, tama itong dokumento namin. Kasi merong Security and Exchange Commission or SEC record, nandun ang pangalan nyo na talagang kayong may-ari. At yung instructor ng building at saka ng KTV bar, kaya nagkaroon ng human trafficking. May mga parokyano at merong mga babaeng na-recover, na-rescue dun sa establishmento. Tapos ngayon kung ano pang merong negosyo dyan. Naku, di ba? Talagang pinalalaki nyo. Huwag tayo magagawa. Tayo nagbabalita lang. Nagbibigay ng sariling interpretation at opinion na wala naman pwedeng ipagbawal dahil lahat tayo entitled sa opinion. Yung opinion nyo, kung tama, nasa inyo yun. Opinion ko, ganoon din. Di ba? Pero kung wala kayong argumento, puro paninira at galit lang, ay wala yun. Basura yun. Hindi natin kailangan yan. Kailangan natin ay makakadagdag ng kaalaman at talino. Hindi yung makakasira ng reputasyon ng kapwa. At saka mababa na mga usapan, mababang level ng usapan, hindi natin kailangan yun. Sige, paki-like and share po ninyo ang ating mga video na araw-araw. Ako pinagpapasalamat, lagi kayo nandyan. Subscribe and follow dahil sa YouTube and Facebook page, marami ho tayong tinatalakay araw-araw. For information, for education, only, walang personalan.